Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay mag-harvest tayo ng saging na saba. So titimbangin natin kung kanong kabigat yung saging o isang buwig na saging na saba. At the same time, magwi-weeding tayo and magde-desucker tayo. So ipapakita ko sa iyo ang tamang pag-maintain ng saba para makakuha tayo o makaani tayo ng mabigat, madaming bunga mula sa saging na saba. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako. So ito yung taniman ng ating saba. Yan. So meron tayong anihin today. So marami nang tumutubo na damo. So babawasan natin yan, tatanggalin natin yan para mawala ng kaagaw ng sustansya yung ating mga saging. So meron na rin bunga to. Ayan, ito. So meron na rin bunga. Yung sa kabila naman ay latundan. Mga 1 month na lang yan, pwede natin harvest. So ito yung ating aanihin today. Yan. So ang task natin ay aanihin natin. Kaya lang nasa kabilang bakod babaksak yung ating saging na saba. So pipilitin natin na huwag bumaksak at madurog yung ating bunga ng saba. So dito siya babaksak, medyo malalim-lalim. Ayan. Ito yung puno natin. Ito yung sa kabilang bakod. So gagawin natin, magde-desucker tayo. Ayan. So ito yung mother plant natin. So ito na yung susunod na magbubunga. Ayan. Mga 2 to 3 months magbubunga na rin yan. Then ito patutuloy natin. So ito yung nasa baba, tatanggalin natin yan para nasa linya pa rin yung ating mga saba. So lahat ng wala sa linya, yan, tulad nito, yan, tulad ito, tatanggalin natin yan para maganda yung daanan natin pagka mag-aani tayo ng saba, para laging malinis. So magdidilip din tayo. Tatanggalin natin mga malapit ang mamatay na dahon para iwas insekto na rin. Ayan, babawasan natin to. Yung ito may bunga na rin yan. Ayan, tingnan natin sa kabila. May puso na rin yung ating saging. Halos nakalabas na lahat yung bunga. So na patutuloy na rin natin to, nawala na si linyado pero naka-align pa rin ito. Patutuloy natin to, 1, 2, 3 yung maliliit. Ito tanggalin natin to, hindi na siya makakalaki ng gusto. Delete tayo lahat. So bubunta tayo sa kabilang bakod para doon natin tibayin. Meron naman tayong medyo mahaba-haba na pantiba. Ayan.
ito na yung saba natin. So ang laki. So ilang buwig, ilang piling to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 piling. So kaya lang, ikot mo dito, Paul. Okay, no? Naunahan na tayo ng mga paniki, daga na kumakain ng ating tanim kasi hinog na siya. Mabango na sa paang amoy nila. So ganun pa man, titimbangin natin today. Yan, bigyan natin saging. Almost 34 kilos yung ating saging na saba. Okay. So, tatanggalin na natin. Lagay natin sa drum para malinis. So kanina tinimbang natin to kasama tong pinaka main branch niya. So timbangin natin to. So kanina almost 34 kilos. So ibabawas natin yung bigat na to. Ay. So pinutol natin yung tangkay o yung main branch ng ating buwig. So kanina tinimbang natin yung saging natin, yung buong buwig na 33.95. So ngayon titimbangin natin to tapos ibabawas natin sa 33.95. Ay, mali. So ang timbang ng ating tangkay ay 3.75. So minus natin sa kabuuang bigat kasama itong tangkay na to ay 33.95. Nakakaani tayo ng halos 30 kilos mahigit. So sabihin na natin 30 kilos na lang ang ating naani na saba. Ito na yung na-harvest nating saba. So 30 kilos lahat to. Ayan. So may mga hinog na. Mga hinog sa puno. So kanina medyo mataas yung ating pagkakaputol kaya nakahang sa pader. So medyo nahirapan tayo. So ito yung 30 kilos na saging na saba.
So after nating maani yung ating saging na saba, so ang susunod natin task ay magdidilip tayo. Tatanggalin natin yung mga natutuyong dahon ng ating saba para mapanatili yung kalinisan at makaiwas tayo sa mga insekto. Kaya mga sir, samahan niyo po ako. So lagi tayong magdi-disinfect ng ating itak or kampit or kutsilyo para maiwasan natin yung makontaminate o ma-infect yung ating saging na saba. So every time nalilipat tayo ng puno, lagi tayong gagamit ng disinfectant. So yung disinfectant natin ay 50% alcohol, 50% Sunrox. So gagawin lang natin, spray lang natin, saka natin gagamitin. Again, bawat lipat ng puno or bunch ng ating saba ay magdi-disinfect tayo para iwas yung pagkakahawa-hawa kung may sakit man yung una nating nilinisan. At least mamamatay yung mga mikrobyo or virus na pwedeng maisali natin gamit itong ating itak or kampit. Disinfect tayo. Sa mahaba na sa matataas na dahon, so gamit tayo ng socket na may italim sa dulo. So again, disinfect tayo.
So ito na yung ating taniman ng saba, isang maliit na taniman. So nalinis na natin, nadamuhan na. Then ang susunod na task natin ay tanggalin yung mga excess sucker o suwi. So tinatanggal natin yung mga excess na suwi para lalong mapalaki yung bunga ng ating saba. Ayan. So pinanatili natin hanggang 3 to 5 na sucker sa isang bunch o isang punuan ng ating saba. So ito yung tiniba natin. Halos nag-iwan tayo ng 1 metro kasi itong puno na to ay re-restore o nag-iimbak ng tubig. So sa panahon ng tag-init ay merong tubig na reserva itong ating mga sucker. Ayan. So ito, excess to, tatanggalin natin to. Yan, tatanggalin. Then ito, so ano natin to, isa-save natin itong dalawang sucker na to. Then dito naman, ayan, so tatanggalin natin to. Ito, saka ito, tatanggalin natin yan. So ititira natin ito. Ito, may bunga na din. Ayan, may bunga na din yung ating saging. Then sa kabila, so save na natin to kasi nasa tabing bakod lang. Ayan. So ito, tatanggalin na rin natin to. So ito na yung status ng ating saging after nating madamuhan, malinisan. Again, ang purpose ng pagdadamo ay para makaiwas tayo sa mga peste, at yung pagdidilip naman ganun din para yung maganda yung air circulation, para less pest. So ito yung mga management natin. So bago natin tinanim tong ating mga saba ay naglagay tayo ng organic basal fertilizer. So isang timba, humukay tayo na halos 0.6 meters or almost 2 feet para itanim yung ating mga sucker. Yan. So task natin today, ang task natin ay magde-desucker tayo. After nating madilip yung ating saba, then nadamuhan na rin natin siya. Then isa sa mga management para gumanda yung saging na saba natin ay magbabawas tayo ng sucker. So sa isang punuan o isang bunch ng saging na saba, at least 3 to 5 suckers lang yung patutuloyin natin para mapanatili natin yung quality at yung mabigat na saging na saba. Again, gagamit tayo ng desuckering tools ito. So gagamitin natin to every time na gagamitin, mag-disinfect tayo ng ating desuckering tools. Again, ang purpose kung bakit tayo nag-disinfect, just in case na may virus to or fungus ang ating saba na to, ay hindi mailipat sa ibang saging na puno o sa ibang puno ng ating saging, para malesen or malimit natin yung virus or pest na pwedeng dumapo sa ating mga saging. Kaya mga sir at mga ma'am ko, samahan niyo po ako. Masyado nang dikit sa puno, sa pader natin. So, condemn na rin natin ito. So, sasama natin sa compost natin.
So ito, tatanggalin na lang natin ito kasi masyado na nakadikit sa pader. 1, 2, 3, 4. So, ito, kaya nga ito. Okay, tapos na yung task natin. Natapos na natin yung task natin for today. Una, nag-delete tayo. Pangalawa, ay nag-weeding tayo or nagdamo. At yung pangatlo, ay nag-desacard tayo o nagtanggal tayo ng mga suwi ng saba. So, ginagawa natin yung tatlo na to para mapanatili yung quality, mabigat at magandang bunga ng ating saba. So, madalang tayong gumamit ng synthetic fertilizer, very seldom tayong gumamit kasi yung ating saba bago natin tinanim ay isang timbang compost ang nilagay natin. Siya yung ating paupo or basal fertilizer para mapanatiling maganda ang ating saba. Kaya mga sir at ma'am ko, maraming salamat sa panunod ng aking video. Please like, share, and subscribe na rin para patuloy tayong gumawa ng mga video na tulad dito. Magandang buhay and God bless us all.